Ang pangunahing hangarin natin, ipasa natin yung batas na magpoprotekta sa mga motorista sapagkat sa kasalukuyan po, kapag mali ang huli, nag-contest ang motorista, cancel lang ang huli. Yeah. Wala siyang medyo, wala siyang danyo. Walang danyos, walang parusa sa police o enforcer. Kaya po, unang-una nating ipinasa sa House Bill, itong 3366, ito pong Fair Traffic Apprehension Act, na kung saan, kung mali ang huli sa'yo, dapat may danyos. Bakit po kayo karapat-dapat na mahalal bilang senador? Sir Alvin, mula nung ako sundalo, naging pulis, naging congressman, ako po may prinsipyo, paninindigan at pagmamahal sa bayan. At nananatili po na yun ang gagawin ko at titiyakin ko po na sa bawat issue, higit kong papahalagaan ang taong bayan, hindi ang aking kasama o ang sino man. Isang halimbawa na po nito, itong impeachment issue. Ako po si Alvin L. Chico. Napapanood niyo po kami ngayon sa ABS-CBN News YouTube channel. Makasama natin ngayon, kilala siyang kakampi ng mga motorista at mga PUV drivers. Sa dami po ng mga issue sa transportasyon na nangangailangan ng solusyon, magiging matagumpay kaya ang kanyang pagtakbo at pagkapanalo sa pagkasenador. One Rider Party List Representative, Bonifacio Bosita. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming invitation, Colonel. Thank you. Actually, Sir Alvin, ako dapat magpasalamat sa inyo at sa inyong channel. Sikat po sa YouTube at sa Facebook yung ating bisita today. Magsisimula na po ang Harapan 2025 ngayon. Samantalin natin, 20 minutes tayong mag-uusap. Unahin natin yung plataforma. Ano ba ang plataforma ni Busita? Yes, sir. Sir Alvin, actually, hindi ko naman planong pumasok sa politika. Pumasok lamang ako sapagkat na-realize ko po habang ongoing yung aking advokasya, na-realize ko na darating nga pala yung araw na mamamatay din ako. Sayang naman yung advokasya. Kaya po ako pumasok sa politika. At mapalad naman tayo, sinuportahan ng taong bayan. Nakarating po tayo sa Kongreso. Nung tayo po ay nasa Kongreso, ang pangunahing hangarin natin, ipasa natin yung batas na magpoprotekta sa mga motorista. Sapagkat sa kasalukuyan po, kapag mali ang huli, nag-contest ang motorista, cancel lang ang huli. Yeah. Wala siyang medyo, wala siyang danyo. Walang danyos, walang parusa sa police o enforcer. Kaya po, unang-una nating ipinasa sa House Bill, itong 3366, ito pong Fair Traffic Apprehension Act, na kung saan, kung mali ang huli sa'yo, dapat may danyos. Pag napatunayan. Isa po yan, isa po yung motorcycle for hire. Meron pa po tayong ibang House Bill na ipinasa sa Kongreso. Ito pong motorcycle for hire. Hindi lang naman akong authors, pero 5 months ago, nasa Senado na ito, pero hindi umuusad. Hindi umuusad. Kailangan alam ng ating mga kababayan yan. Yun naman pong motorcycle, itong Fair Traffic Apprehension Act, natapos lang sa committee, nakabinbin pa rin. Yan po ang isa sa mga pangunahing nagtulak sa akin para tumakbo senador. Para doon mo naman kalampagin at doon subukan na makakuha ng suporta at maipasa. Yes, Sir Alvin, kasi hindi naman po ako mabubuhay ng 500 years. Ayun. Na kapag may problema ang motorista, nandiyan si Colonel Busita, ang kailangan batas. At in fairness naman sa House of Representatives, sa Kongreso, mahigit 300 po kami. Masikip. Ibig sabihin po, kung mag-stay pa ako for another 3 years sa Kongreso, ang nakikita ko po ay hopeless. At ayaw ko naman dumating sa punto na sasabihin ng taong bayan, inutil ka, Busita. Okay. Kaya po, and hindi naman po maaari na dahil lang sa usaping motorista, kaya ako tatakbong senador. Pero bago ko po ipagpatuloy yan, Sir Alvin, meron pong yung Republic Act 10930 na kung saan ang ganda ng layunin ng authors nito. Una, pagka 5 years ka, wala kang violation, entitled ka sa 10-year validity ng lisensya. Parang merit and demerits. Yes po. Ikalwa, Sir Alvin, ang maganda intention is higpitan ang pagbibigay ng lisensya. Ibig sabihin, tamang proseso. At kung ikaw, Sir Alvin, nagka-lisensya, may problema, at ako ay LTO employee na nakipagkonsyaba sa'yo, iimbestigahan tayo at paparusahan tayo. Hanggang doon lang. Pero ang implementing rules and regulations, may lumabas na kung saan may demerit system. Sa demerit system, questionable. Hindi sinabi ng batas. Pangalawa, Sir Alvin, pag ikaw ay public utility driver, times 2 ang demerit sa'yo. Kung private driver ako, 5 ang demerit, sa'yo 10. Questionable yan. Walang legal na base yan. Ikatlo, outright revocation. Walang due process. Ikaapat, maraming beses paulit-ulit nating napatunayan. LTO enforcers, district officers, inspectors, evaluators. Hindi marunong. Hindi marunong. Tama. So, ibig sabihin, Sir Alvin,
pwedeng mabiktima. At ito naman, marami nang napatunayan tayo na na-revoke ang lisensya, natulungan natin. Hindi lamang yan, Sir Alvin. Ang daming enforcers, hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas. Singit na ako kasi naubos mo na yung 4 minutes mo. Yes, sir. Related dyan. Yes, sir. Ikaw ay tinuturing na savior ng mga motorcycle riders. Bida ka, ikaw ang hero ng motorcycle riders. Yes, Pero sir. may nagsasabing, ang dami ding pasaway, ang daming bopol, ang daming kamote riders. Sir, diretsahan tayo. Pag may problema, dapat malalim kang mag-isip. Pareho tayong Pilipino. Diretsahan. Kasalanan niya ng LTO. Kasi Bakit po? pinapasa niya. Maraming Bibigyan taon lisensya. ng daan. Basta may pera ka, magkakalisensya Tama. ka. So, ibig sabihin, yung ahensya ng LTO, hindi ang tinutukoy ko, yung tao. Yung ahensya mismo. Maraming taon nang nagdaan eh. Basta may pera, nagkakalisensya. So, ibig sabihin, hindi na ibigay ng LTO yung dapat edukasyon sa mga motorista. I am not saying na walang pasaway. Meron. But pag sinuri mong mabuti, kasalanan ito ng LTO. Now, nandyan na yan. Napapag-usapan lamang po. Dapat bigyan ng LTO ng atensyon yung education. Nabigyan ng lisensya at bibigyan pa. Ngayon, meron po sila, Sir Alvin, na accredited training school. Ang problema, may sinasabi. Pag malaking binayad mo, non-appearance. So ganun pa rin. So, nando pa rin po. Daraya pa rin. Mm-hmm. Anong gagawin mo as legislation? Para once and for all, parang Amerika, saan katerbang dadaanan mo bago ka matutong mag-drive at bago ka makakuha ng lisensya? Yes, Sir Alvin. Oo. Tama-tama po ang tanong mo. Thank you. Ang isa po sa ating gagawin, riripasuin natin yung mga batas na pinatutupad ng LTO. Maraming problema dyan na nagpapahirap at nagmumukhang gatasan ang mga motorista. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Punta tayo sa traffic kasi related eh. Ang Malacanang gagawa ng comprehensive traffic plan umano. Ano bang idea mo dyan? Kung ikaw ang maging senador, ano ba kailangan natin gawin para lumuwag-luwag naman yung EDSA? Traffic yung EDSA eh. Anong solusyon? Alam mo, Sir Alvin, pag pinag-usapang comprehensive plan, hindi ako kukontra dyan. Okay. Pagdating sa plano, ang galing nating mga Pilipino. Ang problema, enforcement. Tama. So, anuman ang plano, walang kontra. Ang problema, implementation. So, patungkol po dito sa traffic, hihiramin ko yung magandang idea na i-adjust daw yung pasok ng government employees. Agahan daw. Maganda yan. Oo. Anong oras kaya kaaga? Alas Hindi po. 7? Para sa akin, mas late. Anong oras dapat? Siguro, yung sabi, 6 o'clock or 7, siguro, from between 6 or 7, parang ang liit eh. Why not Ito. gawin natin 10? I-atras natin. But, ito po, hindi ko sinasabing yun ang tama. Pag-aralan. The bottom line there is, isala yung pasok ng mga government employees. And, dapat po, yung mag-provide ng motorcycle lane. And, of course, yung education and enforcement, hindi pwedeng mawala dyan. Talking of motorcycle lane, isa sa mga plano, according to Secretary Remulla, pag-isahin yung lane ng bicycle at motorcycle lane, isa na lang, mag-share kayo dyan. Tama ba yun? Sir Alvin, modesty aside, civil engineer ako. Technical tayo. Pag tiningnan nyo po, pasensya doon sa mga bikers. Pag tiningnan mo, Sir Alvin, halos walang dumadaan sa bike lane. So, dapat, huwag natin sayangin ang space na yan. Magbigay po tayo ng window award para sa bicycle riders. Pero okay lang pagsamahin. O No. sasalyahin lang ng motor ng bisikleta? No, hindi pwede pong sabay. Magbigay ng window hours para sa bikers. So, ibig sabihin, kung itong time na ito para sa motorcycle riders lamang, strictly para sa motorcycle riders lamang. Kung sa bikers, strictly, ibigay yung para sa kanila. Ayan. Si Colonel Busita po ay kinatawan ng one rider party list na po. Na maraming nagtataka, pwede ka pa naman mag-isang term. As a matter of fact, 2 term pa sa Kamara, di ba? Bakit kayo tumakbong senador? Bakit hindi sa Kamara muna? Sir, nabanggit ko na sa'yo. Hopeless ako na maipapasa yung batas para sa mga motorista kung mananatili ako sa Kongreso. Kasi madami. In fact, ito yung pinakamadali para sa akin. Pero hindi po yun eh. Ang interest ko, maipasa yung batas na magpoprotekta sa mga motorista. Nabanggit ko na sa iyo, sir. Hindi habang buhay, nandiyan si Colonel Busita. Ang kailangan, batas. Tama. Pero speaking of your party list, yung kasama mo, si Congressman Rog, voted for the impeachment of the Vice President. Ikaw naman did not sign Yes, sir. the impeachment complaint. Paliwanag mo nga bakit? Una, kami sir ni Congress Gutierrez. Magkaibigan, magkasama. Walang sama ng loob sa ginawa ninyo. Nire-respeto namin ang isa't isa. Kung anong opinion niya. Position niya. Wala kaming pakialaman. Pareha kaming may talento, may kakayan, may position, may paninindigan. Bakit si Colonel Busita hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara? Objective. 1. Nagkandak na investigation ang House of Representatives. Yung Quadcom. Yes, investigation in aid of legislation. Okay. Ibig sabihin, kung may nakitang problema, tanong, baka naman may iba pang problema. Confidential funds. Hindi naman Office of the Vice President lamang. So meaning, kailangan, may nakita kang problema, magsulong ka ng batas na mariresolve ba yung problema. Why? O sige, assuming, ipa-impeach natin si Vice President Sara. Na-resolve ba yung problema? Makikinabang ba ang taong bayan? Hindi makikinabang ang taong bayan. Kaya po,
tayo ay naninindigan na hindi tayo pumapabor sa impeachment. Pero Against, linawin natin, hindi po kayo bata ng mga Duterte. Binanggit nyo kanina sa akin, hindi kung magkaibigan ba kayo, sanggang dikit ba kayo ng mga Duterte, o hindi nyo sila kilala? kilala ko lang ang mga Duterte. Sa pangalan? Opo. Pero Pero as in personal na close? Wala po. Oh. Wala po. Ako lang talaga, Sir Alvin, simula nung maging sundalo, magpulis, naging congressman, may prinsipyo at paninindigan ako. I do not care kung sino ang tatamaan. And you serve at the Philippine National Police during the time of President Duterte. Yung Yes. Colonel, okay. So na-witness mo yung Oplan Tokhang ng kontrobersyal. Yes, And you sir. were quoted as saying, sabi mo, hindi maganda yung Oplan Tokhang. May problema lang sa execution. Explain yourself. Sir, nabanggit mo hindi maganda. Maganda ang Oplan Maganda. Tokhang. Oo. Yes, actually, Sir Alvin, maganda at Tokhang. Pagka yung kapatid mo may sangkot, may intelligence information na sangkot sa illegal drugs, kakatok. Sir Alvin, yung kapatid mo, may information kami nasasangkot sa droga. Baka pwede, i-surrender nyo sa amin, merong programa ang PNP. Ganon kaganda. Ang problema, Hindi ganun ang pagka-execute. hindi na-implement ng Oo. tama. Sino may kasalanan noon? PNP. Oh, anong problema sa PNP nung panahon na yon? Eh, alam mo, again, pare-pareho tayong Pilipino. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kalagayan ng taong bayan. Yeah. Nandiyan kasi yung payabangan pasikatan, pagalingan. Kaya ang nangyayari, nasasakripisyo ang maliliit nating mga kababayan. Eh bakit, Sir Alvin, sinasabi ko yan, hindi man pwedeng magsalita ako sa iyo, baseless. Sabi ng DOJ, 20% ng illegal drug cases ang convicted. 20%, 80% dismiss. Yun yung malinaw na patunay na may mali sa... May mali sa execution. So Yes, kung sir. ikaw ang PNP chief noon, ano dapat ang ginawa mo? Na hindi nila ginawa ng leadership ng PNP noon. Wala na Una- dapat patayan, walang paano ba? Una, sir, dapat pag binigyan ka ng assignment, hindi kita kukotahan. Ayun lang. Dapat binigyan kita ng assignment, may tiwala ako sa iyo. Do your best. Pag nakita ko, hindi ka non-performing asset ka, mahina ka, sibaking kita. Kasi ang problema diyan, Sir Alvin, pag sinabi ko sa iyo, Alvin, kailangan meron kang accomplishment sa illegal drugs, 7 per week. Oo. Mayabang ka pipilitin mo. Oo. Masasakripisyo yung mahihina dating mga kababayan. Hihiramin ko yung sabi ni Secretary Remulla ng DOJ. Baka naman sasabihin, masyadong self-serving ako. Ano sabi ni Secretary Remulla? Hinuli ng Toscoin, Caracross, Tuesday. Thursday, drugs ang kaso. Oo. Oh. So, yan yung mga patunay, maliban doon sa statistics. Okay, ngayon naman po, ang bilis na oras. Ngayon naman po, mga may init na usapin ng ating bansa at nais po namin malaman ang inyong pananaw at paninindigan sa mga ito. May 10 tanong sa inyong harapan, maybe hindi natin maubos yung 10, wala ng time. Subukan nating sagutin lahat sa abot ng ating makakaya sa loob ng 6 minutes. Choose one, ako magbabasa. O pwede rin ikaw, basta malaman kung tama yung binasa mo. Ako na o ikaw? Yes. Ano po ang pananaw ninyo sa breakup ng Uniteam? Ay, isa lang, super breakup na. Hindi maganda. Dahil hindi lamang sila nasakripisyo, pati taong bayan. Opo. Dahil sila mga leaders, pero nag-away-away, sinong ipit? Yun dapat pinagsisilbihan, taong bayan. Okay. Another one. Marami-rami pa yan. Colonel, pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? And I'm so happy na bring up itong another facet of your personality. Hindi transportation, hindi criminality. Something to do with relationship. With respect to late Congressman Lagman, Ay, oo. Edsel. ginagalang ko yung mga pumapabor. Okay. Pero hindi po ako pabor. Dahil? Napakahalaga ng pamilya. Okay. Parang pag naisabatas ang divorce, parang pinopromote natin yung hiwalayan. Imagine, kung yung anak mo, magpapakasal pa lang, anak, parang hindi okay yan. Relax ka lang, daddy. May divorce naman eh. So parang hindi maganda. Dapat paigtingin, palakasin ang pamilya. Dahil pagka nasira ang isang pamilya, masisira ang buhay at kinabukasan ng anak. Ang dulo niyan, tataas ang criminality sa ating bansa. Napakahalaga po na buo ang pamilya. One more please. Sabi dito, sa inyong pananaw, may tuturing bang pork barrel o hindi ang AKAP ayuda para sa Kapos ang Kita Program Fund? Actually, kasali yan sa tanong ko, naubusan lang tayo ng oras. But at least dito may time ka. Sir, kung titingnan mo yung ibig sabihin ng pork barrel, yes. Hindi dapat yan. Kasi nagagamit yan ng mga nanunungkulan para sa pamumulitika. Eh wala man lang bang umalma sa inyo dun sa kamera? Sabi no, Mr. Speaker, pork barrel po yan. Iba lang yung pangalan. Wala bang salita doon at matapang na tumayo? Walang tumayo. Walang tumayo. Kasi, anyway, no comment. Baka mapasobra, malasi naman tayo. At saka One more, hindi ko ugali yung bumengga ng kapwa na parang, you know, One more. Ito po. Ano ang masasabi mo sa pag-transmit ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa Senado? Partly nasagot mo na, but if you want to add something, you can. Na-transmit na sa Senado. Pero ang latest, after so na pa ma-action nun eh. ang bola nasa Senado. At you know, Sir Alvin, ang impeachment kasi political process. Oh, yes. Parang with respect to other senators, sa mga senador at sa mga congressman, political process, pag inanalyze mo,
parang formality na lang yung procedures eh. Ang dulo niyan, butuhan eh. Madami ang kakampi mo, swerte mo. Kakaunti ang kakampi mo, mamalas. Ganun lang kasimple. Yes. Numbers game. One more. Ang tanong ay sa issue ng West Philippine Sea. O tama-tama, PNP kagaling. Tama ba ang ginawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Kasi ang turing sa atin ng impression ng Duterte, pro-China tayo. Nung pumasok si Pangulong Marcos, pro-US naman tayo. Tama ba yun? Actually, yung nirerespeto ko naman ano po, yung mga nasa posisyon para proteksyonan yung ating soberenya sa West Philippine Sea. Ano po. But for me, wala pa rin gagaling doon sa diplomatic approach. Parang away magkapitbahay yan eh. Ano po, kung ano yung sinasabing sa iyo, proteksyonan mo lamang. Pero huwag kang magpakita ng para bang tataas ang tension. Ano po. At huwag nating payagan na may nakikialam. Kumbaga, mag-away tayo, magkapitbahay tayo. Huwag nating hayaang may nakikialam. So, ibig sabihin, mali yung pag-pivot natin sa US, hindi natin kapitbahay yung US and layo niyan sa atin. Dapat po talaga, huwag nating iasa sa iba ang ating problema. Okay. Another one, please. Kaya pa dalawa siguro. Sang-ayon ka ba na kailangang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa Tokhang? No, Sir Alvin. Why? Pag ako, hingi ako ng konting extension. Ang sabi ng Pangulo, pag lumaban, patayin. Tama naman. Now, inutos ba ng Pangulo na kahit hindi lumaban, patayin? Bigyan po kayo ng simple example. Kian de los Santos sa Caloocan. Buhay, pinatay, ang pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte hindi nakailam. Jimboy nang nabutas, pinatay ng mga pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong ang mga pulis. Ibig sabihin, ako bilang pulis, katulad ng nabanggit ko po, hindi ako malapit sa Duterte. Walang ganung utos. So, anong dapat? Hindi dapat natin i-invite ang ICC. Kumbaga, yung problema natin, kaya pa eh. Dapat, panagutin ang pulis kung nagkasala sila. I think one more, kayang isa. Huwag tayong umasa sa iba. Okay. Insulto kasi sa atin kung tayo ay tatawag pa ng iba. Paano mapahusay ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Another facet of your personality na kailangan malaman ng tao, education. Sir, number one problema, kulang sa buildings, sa eskwelahan. Paano? Yung aking pamangkin nga, bata pa lang, alas 4 ng madaling araw gumigising, alas 5 alis na ng bahay para pumasok sa eskwela. Kasi nagsishare ng room. Yes. So nasasakripisyo yung mga bata. At saka kalidad ng edukasyon. Yes, yung kalidad ng edukasyon. Paano ka, Sir Alvin? Kung bata ka, puyat ka, nag-aral ka, gigising ka ng maaga na dapat sana tulog ka pa. Nasasacrifice ang education. And aside from that, mapera tayo. Lumolobo ang ating pera. Pero hindi nagagamit sa tamang pamamaraan. That is corruption. Yan yung dapat nating tingnan. We will give you a chance now to give your final statement, Colonel. Bakit po kayo karapat-dapat na mahalal bilang senador? Sir Alvin, mula nung ako sundalo, naging pulis, naging congressman, ako po may prinsipyo, paninindigan at pagmamahal sa bayan. At nananatili po na yun ang gagawin ko at titiyakin ko po na sa bawat issue, higit kong papahalagaan ang taong bayan, hindi ang aking kasama o ang sino man. Isang halimbawa na po nito, itong impeachment issue. Yun lang. Hindi mo ubusin. May 50 seconds ka May pa 50 seconds pa. sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan na sumusuporta at nagtitiwala po sa akin, ihatid po ninyo ako sa Senado. At kung kayo naman ay nabudol-budol ko, simple lang. Paano nabudol-budol? Parang negative yung salitang yun. Hindi, ibig sabihin, marami ng kumakandidato, nanloloko, nagbobola. Okay. Kung naloko ko kayo, pababain ninyo ako sa Senado, bababa po ako. Hindi ko ipagpipilitin ang aking sarili. Tatandaan po ninyo, hanggang huling buhay ng paninilbihan ko sa taong bayan, paninindigan ko ang aking prinsipyo, paninindigan at pagmamahal po sa inyo. Walang kasinungalingan, walang pambobola. Totoo lamang po. Subok ko ng aking sarili. Maraming salamat. And good luck to you, Colonel Busita. At yan po ang Harapan 2025. Kasama si Bonifacio Bosita. Maraming salamat at magandang araw, kapamilya.